Katatapos lang nila magtalik ni Heli sa kanilang tagpuan. Wala itong kiming tumayo ng hubad at humitit ng sigarilyo. Mukhang nakuha na ata ng babaeng yun ang loob ni Vince. Anang babae dito. Nagsiselos ka ba? Nagpapatawa ka ba? Paiibigin ko siya. At doon ko uumpisahan ang plano natin. Nilapitan at niyakap niya ito mula sa likuran. Nawawala na tayo ng panahon, Heli. Gawin mo na ang dapat mong gawin. Pag nabuko tayo, damay sila dito. Napakaganda ni Liana at walang lalaking hindi magnanasa sa kanya. Pero mas mahalaga sa akin ang goal natin. Alam kong malapit na siya magtiwala sa akin. Mariing sabi naman ni Vince. Nakikita niya sa mga mata ni Benedict na nagsiselos ito. Lalaki ako, kaya alam ko yon. Pero kailangan mo ring akitin si Benedict. At kailangan mapaghiwalay natin sila mag-asawa. I'm trying pero parang napakahirap. Alam mo na, hindi naging maganda ang paghihiwalay namin ni Ben. At sa nakikita ko sa kanya, mahal na niya ang kanyang asawa. At patuloy niya akong itinataboy. Kahit pa siya nakikipagkita sa akin. Napipilitan lang siya dahil binablackmail ko siya na mayroon kaming video scandal. Pero wala naman. Gumawa ka ng paraan, Heli. Lalaki yun at bibigay din yun sa'yo. Ginagawa ko, Vince. At tulad ng pangako ko sa'yo, pag once na nakuha ko na ang kontrol sa kumpanya, gagawin kitang prinsesa at pakakasalan kita. Wika naman ito sa babae. Nangislap naman ang mga mata nito. Kailangan na natin madaliin ang plano. Wika nito at nangingislap ang mga mata. Matapos ang nangyari sa pagitan ni Benedict at ni Diana dahil kay Vince, ay naging uncomfortable na siya sa paggalaw sa kanilang bahay. Tumigil na rin siya sa pagluluto. Hindi na rin siya nakikialam sa garden dahil may cook at gardener din naman sila. Wala siyang kailangang pakialaman or gamitin sa loob ng mansyon. She took it literally pero better that way. Kesa naman maipamukha pa sa kanya kung saan siya dapat lumugar. Hindi naman talaga sila mag-asawa. Kung tutuusin, they are totally stranger. Kailangan niya magtrabaho dahil sa kaso ng kanyang daddy. Nandito na siya sa kumpanya ni Benedict ay may access na siya para maimbestigahan ang dapat niyang imbestigahan sa kaso ng daddy niya. Lately, she's trying to reach out sa mga employee na tinanggal sa buong department. And the next weekend, she's going to meet her dad's secretary. Nasa ganun siyang pag-iisip nang may kumatok sa pintuan. Dali-dali siyang lumabas ng kwarto at binuksan ang kwarto ni Benedict. Diana, may nagpadala nito sa'yo. Sabay abot sa kanya ni Manang Pasing. Thank you po, Manang. Uwi ka naman niya rito. Iha, may nabili din ako na fresh na salmon kanina. Kung gusto mong iluto sa asawa mo. Nakangiting sabi nito sa kanya. Gustong-gusto ng asawa mo yung recipe mo ng salmon, pero dahil lately hindi ka nakakapagluto, ay ako ang pinagawa ng asawa mo, pero hindi ko makuha-kuha, Iha. Kinausap niya ako last time at binigyan ng recipe kung pwede ko daw bang gawin. Sinubukan ko pero na-overcook ko lang. Kusinira lang naman talaga si Manang mo, hindi kaya ang mga chef style na lutuin anito. Kinain naman niya pero ilang beses ko nang ginawa pero sablay pa rin. Napangiti naman si Diana. Hayaan niyo po, Manang, sa weekend. Tuturuan po kita ng technique para easy lang po yung gawin. Pasensya na po, Manang. Di po muna ako makakapagluto sa ngayon dahil medyo madami po akong inaasikaso. Hinging paumanhin niya dito. Kasama na rin yun sa mga dahilan niya. Salamat, Iha. Sige. Pag may kailangan ka, tawagan mo lang ako.
Wika naman ito. Tumango lang naman si Diana. Pagkatalikod nito ay binasa niya ang card sa loob ng bouquet of flowers. Keep smiling. Love, Anonymous. Wala siyang kaide-ideya kung sinong nagpadala noon. At alam pa nito ang paborito niyang bulaklak. Tinapon niya ang card sa bin at bumaba sa kitchen para ilagay sa vase ang bulaklak. Nanghingi siya ng vase ng bulaklak kay Manang Pasing at nilagay doon ang paborito niyang tulips. She decided to put the flowers in the living room. The flowers brightened up her day. Baka ang mga kaibigan niya lang ang nagpadala doon at nilagyan ng Anonymous para pan-surprise sa kanya. Binuksan niya ang kanyang laptop to check her business flow in Canada. Active ang team manager ng kaibigan niya kaya nakapag-chat sila at nag-update ang kaibigan sa business niya. Wala siya nakitang headset kaya naman naka-loudspeaker na lang ito. Sa sala na lang siya total, si Manang Pasing lang naman ang kasama niya sa bahay at nasa kitchen ito. Masaya sila nagkukwentuhan at nagtatawa ng tatlo. Una na nagpaalam ang kaibigan dahil mag-o-open pa daw ito ng cafe. Silang dalawa na lang ni Jairus ang masayang nagkukwentuhan. Napakagwapo pa rin ito at palabiro tulad ng dati. Dati niya ito maliligaw, pero parang kapatid lang ang turing niya dito. Kaya tinapat niya ito. Pagkakaibigan lang ang gusto niya. Dahil gusto niya ang binata as a friend. Nang kalaunay natanggap na din ito. Na pagtingin kaibigan lang ang maibibigay niya dito. At naging magkaibigan sila. Uuwi daw ito ng Pinas for 2 weeks. Para sa kaibigan nito at sa mga magulang nito na nag-request ng kahit isang araw na makasama siya para makapag-banding kasama ang ilan nilang kaibigan. Sasabihin ko kay Dad na uuwi ka. Uwi ka naman niya sa kaibigan. Nabit na kasi ito ng daddy niya nang magbakasyon ito sa Canada before at naging close ang mga ito. Excited na ako makita ka. Uwi ka nito. Excited na talaga ako, princess. Muling wika nito. Ito kasi ang endearment nito sa kanya. Ako din, Jairus, namimiss na kita. At ipapasyal kita. At ipagluluto kita ng paborito mong pagkain. Wika naman niya sa kaibigan. Hindi na ako makapaghintay na makita ka, princess. See you soon. Keep safe. Always. Sa'yo, Jairus. Aniya dito at ini-off na ang laptop. Pagtayo niya dala ang laptop, ay hindi niya akalain na nasa harapan na pala niya si Benedict. Having fun, ha? Tuya nito sa kanya. Hindi niya pasisira ang araw dito. Yes, I am. Aniya dito na nag-inat pa. So, you took half day today just to flirt with that guy? Anito sa kanya. Nakikinig ka ba sa usapan namin, ha, mister? Aniya naman dito. I'm not. Sa labas pa lang ako, dinig na dinig ko na ang baliw mong tawa. Sita naman ito sa kanya. So, pati pagtawa din ay bawal na sa bahay mo? Maring wika naman ni Diana. FYI, Han, diin naman niya dito. I told Vince, this off from last week. Even though you own the company, I have my right to take day off. Hindi ito kumibo sa kanya. Lumapit ito sa may paanan ng sofa at tumigil sa harap ng mga tulips. Are you seeing someone? Pag-aakusa nito sa kanya. None of your business. Sabay talikod naman dito ni Diana. Tumayo na siya papanhik ng silid niya dahil ayaw niyang nakikipag-argue dito. Were you still in the marriage, you're mine. Possessive na sabi naman ni Benedict. Gusto niyang isipin na nagsiselos ito, pero ayaw niyang umasa at mag-asyong. Tuloy-tuloy siya sa silid niya. May maliit na balkonahe iyon sa silid naman ni Benedict. Nagpahangin siya doon at nagmuni-muni muna. Ginugulo ng asawa ang isipan niya. She had many sleepless night dahil sa kakaisip sa asawa. He's not confirming anything about Helly, but she can feel. Baka nga totoong wala namang namamagitan sa kanila.
She will admit na nagsiselos siya tuwing kasama ng asawa ang ex nito. Bitawan mo nga ako, Ben. Nasasaktan ako. Parang walang narinig ang lalaki sa sinabi niya. Mahigpit ang hawak nito sa may palpulsuhan niya. Hindi porket pinakasalan kita ay mabubura na ang ninakaw ng iyong ama sa kumpanya ko. Habang nasa puder kita, watch your action. Pag-aari lang kita, tandaan mo yan. At huwag na huwag mo akong iiputan sa ulo. Galit na singhal nito sa kanya. Hindi mo alam ang pwede kong gawin sa inyo. Tulad ng sinabi ko noon, pareho kayong mag-amang maghihimas ng malamig na rehas. Marahas na banta nito sa kanya. Maniwala ka sa gustong paniwalaan. Talikod naman niya rito. Napapagod na siyang makipagtalo dito. Walang kwenta pang sagutin ang paratang nito sa kanila dahil hindi naman ito makikinig sa kanya. Pagod siya at wala ng enerhiya pa para makipagtalo dito. Yes, pagod sa lalaking yun. Yun ang sabihin mo. Akala mo, hindi ko napapansin na palagi kayo ang naiiwang mag-isa sa opisina niya? So ngayon na out of town pa kayo, para ano? Para magkasarili na ng lalaki mo? Whatever, Benedict. Napapagod na ako kung anumang ibig mong sabihin. Hindi naman niya akalaing mamasamain nito ang pagsama niya ng out of town kay Vincent ng 2 araw dahil may out of town project sila at may kasama naman silang ibang team members at sabi ni Vince ay aware ang asawa doon. Pero sa nakikita niya ay walang kaalam-alam ito. Iniiwasan na nga niya mapag-isa sila ni Vincent dahil naiilang na siya sa ipinapakita nitong sweetness sa kanya at lalo na may asawa na siya. Naaasiwa siya sa paminsang-minsang paghawak nito sa kanya. Sinabi nga sa kanya ni Vincent na pagpapaalam siya nito kay Benedict pero mukhang wala itong nabanggit dito. Sabi ni Vincent, urgent daw na kailangan nilang mag-out of town para sa isang project kaya hindi na siya nakapagpaalam pa dito. Ang asawa ang sumundo sa kanya sa airport. Nabigla na lang siya nang bigla itong sumulpot ng airport at walang sabi-sabing halos kalad ka rin siya sa sasakyan nito. Akala niya ay tapos na ito kaya tinalikuran niya ito at akmang papasok ng kanyang silid nang hablutin siya nito. Nasaan ang tapang mo? At hindi ka makasagot? Naghahamong sita nito sa kanya. Dahil totoo lahat, hindi ba? Galit na sabi nito sa kanya. Bakit pa ako mag-aaksaya ng oras na magpaliwanag sa iyo kung hindi ka rin naman makikinig? Tamad na sagot naman niya rito. Kasi totoo lahat. Yun ang rason. Kung lalaki lang ang gusto mo, kayang-kaya kitang paligayahin. Kahit saan at kahit anong oras. Kaysa para kang linta kung makasunod sa lalaki mo. Nagpagting ang tainga niya sa tinura nito. Sinampal niya ito ng malakas. Namula ang mukhang sinampal niya. At hindi niya mapigilan. Lalong nag-igting ang bagang nito. At marahas siya nitong hinablot. Isang mapagparusang halik ang gumawad sa kanya. Halos mamaga ang bibig niya sa halik nito. Sa una ay nanlaban siya. Pero nang sa huli ay nawalan siya ng lakas. At hinayaan na lang niya ito sa ginagawa nito dahil tangay na nito ang traitor niyang katawan. Malaki ang epekto sa kanya ng ginagawa nito. Pero sinisikap niyang huwag iyong bigyan ng katugunan. Masakit at masama ang loob niya rito. Para siyang babaeng wala ng dignidad sa mga paratang nito sa kanya. Parang nalalasing siya sa sensasyong dulot ng halik ng asawa sa kanyang katawan. Napakarag nito. Bawat halik at hagod nito sa katawan niya. Sa kaibuturan niya, ay gusto niya ang sensasyong pinagkakaloob ng asawa sa kanya. Para siyang tuod na hinahayaan ang asawa sa mga ginagawa nito. Alam niyang magmamarka sa katawan ang ginawa ng asawa dahil sensitive ang balat niya. Ipinosisyon siya ng asawa. Naramdaman niya ang kahandaan nito. You'll not forget me after this, Han.
Bulong nito sa kanya na lalong nagpainit ng katawan niya. Kayang-kaya kong ibigay ang lahat sa iyo. Bulong naman nito sa tainga niya. Tupok na siya sa nararamdaman. Kaya inaantay na lang niya ang susunod na gagawin ng asawa. Para siyang tinutukso-tukso nito na nirarab nito ang pagkalalaki sa kanyang hiyas. Nagugustuhan niya ang ginagawa nito na nagpakawala sa kanya na mahinang ungol. Nang buong puwersang iulos ng asawa ang pagkalalaki nito sa kaibuturan niya, ay napasigaw siya sa sakit. Naramdaman nito na nahirapan siyang makapasok sa kaibuturan ng asawa dahil wala pang nakakadaan doon kung hindi siya pa lamang. I'll make it up to you, Han. I'm sorry. Sa una lang maksakit, then after, you'll be fine, Han. Anang asawang bakas ang kabiglaan sa mukha nito. Naging mas banayad ito sa pangalawang pag-ulos sa ibabaw niya. Habang pabilis ng pabilis ang ulos nito, ay nababawasan sa sakit at kaligayahan ang kapalit doon. Wala siyang pinagsisihan na ipinagkaloob sa asawa ang pagkaberhen niya. Walang namagitang usapan sa kanila. Tanging mga katawan lang nila ang nangungusap. Magkayakap silang natulog na may ngiti sa mga labi. Hindi na niya namalayan kung anong oras na sila nakatulog kinagabihan. Bago siya nakatulog, ay hinalikan pa siya nito. Kinabukasan pagising niya, ay wala na ang asawa at iniwang maliit na note sa may bedside table nila. "See you tonight. I tell Vince you can come to work today." Namula sa na maisip ang nangyari kagabi. Naupo siya sa kama at nakita ang mantsa na natutuyong dugo. Inalis niya iyon at pinalitan ng bagong bed. Nakakahiyang ipalaba yun, kaya siya na lang mamaya ang mag-wash nun pag uwi ni Aling Pasing. May kirot pa sa kanyang kaibuturan ng tumayo siya. Nagbababad siya ng spa sa bathroom at nilagyan niya iyon ng bath salt para sa nananakit na katawan. Naguguluhan siya sa nararamdaman ng sandaling iyon. Namimiss niya ang paggising ng asawa. She don't want to be clingy, pero iyon ang gusto niyang makita pagising. At least, she admitted to herself na mahal na niya ang asawa. Pero bilang ang bawat oras na magkasama sila, may isang wall na pumapagitan sa relasyon nila. At in the end, maghihiwalay din sila. Marahil gusto lamang nitong i-consume ang marriage nila. Total kasal naman sila. At wala sa kontratang pinirmahan nila na walang mangyayari sa kanilang dalawa. Pagkatapos niya maligo ay gumaan ang pakiramdam niya, ay nagpasya na siyang dalawin ang ama. Pagpasok sa bahay nila ay nasa tapat ng bahay nila ang sasakyan ni Vince. Bakit ito naroon? Pipihitin na sana niya ang pintuan nang marinig niya ang usapan ng dalawa. "Tito, bakit mo pa kasi pahihirapan ang sarili ninyo? Nakahuli na malaking isda ang anak ninyo. Pero you think, maligaya nga ang anak ninyo sa piling ng lalaking yon? What do you mean? Come on, Tito. You think, nagpakasal sila dahil mahal nila ang isa't isa? Nagpakasal ang anak nyo kay Ben para protektahan kayo. Alam ni Diana na nakademanda kayo dahil sa mga ebidensyang ibinigay ko kay Ben. Si Ben ay naeskandalo sa ugnayan sa isang babae na sumisira sa imahe at reputasyon niya. To save his reputation sa public, ay pinakasalan niya ang anak ninyo. Napaupo ang matanda sa sinabing iyon ng binata. Akala niya ay genuine ang pagmamahalan ng dalawa. Batay sa nararamdaman at nakikita niya sa mga ito. Sumusulak ang dugo niya sa lalaking akala niya ay isang napakaamong tupa. Ito pala, ang walang hiyang may pakananan lahat. Ito pala ang nagbigay ng mga dokumento kay Benedict para madiin ang daddy niya. Iho, alam mong sa simula pa lang,
ay inosente na ako kung ano man ang inaakusa ni Benedict. Sinabi sa akin ni Benedict na itutuloy niya ang kaso sa inyo. Pero bigla ngang dumating si Diana para akitin si Benedict. Biglang napaupo naman ang matanda sa sinabi nito. Hindi ako naniniwala sa iyo. Kilala ko ang anak ko. Tatanungin ko siya. Matigas na sambit naman ng kanyang ama. Vince, anong ginagawa mo rito? Alam mo kung anong kondisyon ng aking ama. Like the first time you visited him. Galit na sumbat naman niya rito. You got it all wrong, Diana. Please, listen to me. Narinig ko na ang lahat. Loud and clear. But for your information, pinakasalan ko si Benedict dahil mahal ko siya. Aniya dito para maalis ang pagdududa nito. If you want clarification, ask my husband. I don't want to see you anymore. Visiting my dad, I'm resigning to my position too. I don't want to work a snake like you. Mariing sigaw naman ni Diana rito. Get out! Sigaw niya dito. Please Diana, pakinggan mo muna ako. No. Wait on my next move. Banta naman niya sa lalaki. Lahat ng pinapakita nito sa kanya ay puro kasinungalingan. At ano ang posibleng motibo nito? Mukhang nabahala naman ang mukha nito at agad na umalis. Are you okay, Dad? Aniya naman sa daddy niya. Okay lang ako, anak. Nabigla lang ako sa sinabi niya. You don't have to say anything, Iha. Kung hindi ka pa handang sabihin sa akin ang lahat. Nagtitiwala ako sa iyo, anak. Napayakap naman at napaiyak siya dito. Ikinuwento niya ang lahat dito at inamin ang tunay na damdamin para sa asawa.